Magandang tanghali ngayong Miyerkules, January 31, 2024. Narito ang maiinit na balitang hatid ng All TV News. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nanindigan sa kanyang alegasyon na adik umano ang Pangulong Marcos. Pangulong Marcos sinabing walang nagbago sa alyansa nila ni VP Sara Duterte. Mga senador nagkasundong payagan si Senate President Zubiri para dumulog sa Korte Suprema laban sa People's Initiative. Narito ang mga detalye. Pinapanindigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang alegasyon sa naadik umano ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang pulong balitaan kagabi sa Davao City, sinimula ng dating Pangulo sa eksplanasyon kaugnay sa paggamit niya ng fentanyl. Anya, gumamit siya ng gamot na fentanyl 7 hanggang 8 taon na ang nakalilipas bago siya tumakbo bilang Pangulo. May prescription din anya ito galing sa kanyang doktor. Pero tanong niya kung may prescription din ba ang cocaine. Binuweltahan din niya ang PIDEA matapos nitong sabihin na wala raw record sa kanila ang Pangulo. Giit ni Duterte, natural na hindi ito ibibigay sa Pangulo pero nangako siyang ilalabas niya ito sa publiko kapag nahanap na niya ito. Nag-ugat ito sa paghamon ni Speaker Martin Romualdez na maglabas ng pruweba ang dating Pangulo kaugnay sa kanyang mga aligasyon. Sa huli, hinamon ng dating Pangulo si Pangulong Marcos na sabay magpa-drug test. Maaari daw siyang magpakuha ng dugo sa Luneta Park ng isang independent entity o doktor habang siya rin ay magpapakuha ng dugo para mag-drug test. Walang nagbabago. Ganito inilarawan ng Pangulo ang kanyang relasyon kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naging talumpati ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan tinawag niyang drug addict ang Pangulo at tinawag na uhaw sa kapangyarihan si First Lady Liza Marcos. Habang si Davao City Mayor Sebastian Duterte ay pinagbibitiw ang Pangulo. Giit ng Pangulong Marcos, wala namang sinabi ang pangalawang Pangulo na kapareho sa mga naging banat sa kanya. Kinumpirma rin niyang Pangulo na mananatili bilang kalihim ng Department of Education si Duterte. Dagdag pa ng Pangulo na andyan pa rin ang unity team dahil ito ay hindi lang binubuo ng isa o dalawa o ng 3 partido kundi ang pagsasani puwersa ng lahat ng political forces sa bansa. Nauna na rin sinabi ni Senador Amy Marcos sa Senate Reporters na nilapitan na siya ni Mayor Baste Duterte para humingi ng paumanhin dahil sa paghiling nito na mag-resign na ang Pangulo noong linggo. Nagpasa ng resolusyon ang Senado para payagan si Senate President Juan Miguel Zubiri para kumatawan sa Senado at questionin sa Korte Suprema ang constitutionality ng People's Initiative. Nakasaad sa Senate Resolution number 920 na inihain ni Majority Leader Joel Villanueva para questionin ng mataas na kapulungan ang COMELEC sa mandato nito na hawakan ang People's Initiative. May mga nauna na kasing desisyon ng Korte Suprema kaugnay dito at nais nilang maliwanagan. Lahat ng miyembro ng Senado ay naging co-author ng resolusyon. Walang senador ang nag-interpellate o humingi ng baguhin ang anumang bahagi ng panukala. Yan ang mga balita sa oras na ito. Sa All TV News, una ang tama at totoo. Sundan ang mga balita sa All TV News PH sa Facebook. Makinig sa All Radio 103.5 FM at sama-sama tayong manood dito sa All TV. Ako si Zandro Ochona.